So bagong lahat, September na. Ito yung mga natitira pang free agent papasok ng training camp na hindi pa nakakakuha ng team. Unahin ko muna yung 4 na players na to the moon ang contract. Sa technicality kasi, hindi sila maituturing na free agent dahil restricted. Gaya ni Josh Giddey na hanggang ngayon wala pa ring contract na nakukuha sa Bulls. Sa recent report, ang estimated na pwedeng ibigay ng Bulls kay Giddey or offer nila $80 million sa loob ng 4 na taon. Ang gusto kasi nitong si Giddey nasa $30 million per year. Kung hindi kasi magkakasundo sa kontrata ang Bulls at si Giddey, pwede kasing pumirma ng nasa $11 million na qualifying offer sa 1 taon si Giddey. After kasi ng kontrata na yon, diretso siya sa pagiging unrestricted. Si Quentin Grimes sa kanyang buong rookie contract na trade siya ng 3 beses. Nag-average siya ng 10 points, 3 rebounds at 2 assists per game. Ang pinaka-best team na napuntahan niya, Sixers, kung saan nag-average siya ng 21 points, 5 rebounds, 4 assists, 46 and 37%. Kaya lumakas ang loob niya na manghingi ng $30 million per year din. Kahit hindi Sixers ang team na nag-draft sa kanya, nasa Philadelphia ang leverage kay Grimes dahil doon naiwan ang kanyang rookie contract or doon natapos. Katulad lang din ni Josh Giddey. Iba pa rin yung kay Grimes dahil na-trade siya ng mid-season noong 2025 kung kailan papatapos ang rookie contract niya. Doon naman nagkaroon ng leverage itong si Quentin Grimes dahil papatapos na ang kontrata niya ay pang all-star number pa ang nagawa niya sa Philadelphia kaya humihingi siya ng malaking contract. Kung hindi magkasundo sa kontrata ang Philadelphia at side ni Grimes, pwede siyang pumirma ng qualifying offer na $8.7 million. Meron pang natitirang 1.5 buwan. Si Cam Thomas naman last season nag-average ng 24 points, 3 rebounds, 3 assists sa loob ng 25 games kasi nga nagkaroon siya ng injury. Kaya niyang umiscore ng mataas kaso yung stability ni Cam Thomas ang problema. Hindi rin ibigay ng Brooklyn yung hinihiling niyang kontrata pero base sa report, willing i-accept ni Cam Thomas ang qualifying offer na $6 million. Ito ay para lang makawala siya sa Brooklyn at makalipat ng ibang team para sa 2026 off-season. Si Jonathan Kuminga naman merong offer sa kanya ang Golden State na $45 million sa loob ng 2 taon pero hindi niya pa rin tinatanggap. Katulad ng 3 player na nabanggit kanina, inactivate na rin kasi ng Golden State yung qualifying offer para dito kay Kuminga. Kapag hindi nagkasundo sa kontrata, bago mag-October 1, kailangan makapag-decide ni Kuminga kung kukunin niya ang qualifying offer or kaya pumirma siya ng kontrata. Malaking risk ang gagawin ng isang player na pipirma ng qualifying offer kasi nga posible siyang magkaroon ng injury or hindi maganda ang laruin niya lalong bumagsak ang value. Iba kasi yung sitwasyon ni Kuminga kina Giddey, Grimes at Cam Thomas dahil dati si Kuminga merong offer sa kanya na contract extension, hindi nga lang yung $40 million na hinihingi niya. Kung sakali kasi na hindi magkasundo pa rin sa $45 million na contract offer kay Kuminga at papasok siya ng qualifying offer, 2 sunod na taon na pumasok sa risky move itong si Kuminga. Kaya sa technicality, hindi free agent yung 4 dahil 2 lang ang pamimilian nila. Either pumirma sa contract offer or kaya sa qualifying offer. Dahil hindi naman sila makakalipat ng ibang team dahil nasa leverage pa rin ng kanilang mga teams yung kanilang kontrata. Sa 4 na restricted player, ang pinakatalo doon si Kuminga kung papatak siya ng qualifying offer. Dahil siya yung player na 2 beses nabigyan ng contract offer at 2 beses din tumanggi. Sa unrestricted free agent, ito naman yung mga best available. Katulad ni Precious Achiuwa na huling beses naglaro sa Knicks. Nag-average siya noon ng 6 points, 5 rebounds, 1 assist, 50% sa field. Ang last contract niya noon umabot ng $6 million sa loob ng 1 taon. Posibleng nasa same range din ang makuha or ibigay sa kanyang kontrata. Kaso yung iba mga teams halos puno na ang lineup ngayon. Puwera lang sa Golden State. Available pa rin si Bismack Biyombo na last season naglaro siya para sa San Antonio. May average siyang 5 points, 5 rebounds per game sa loob ng 18 minutes. Isa pa rin sa mga reliable backup big man ng team si Biyombo. Si Malik Beasley naman yung best remaining free agent ngayon na nasa 16 points, 4 rebounds, 1 assist, 43 and 41%. Siya din yung isa sa best 3-point shooter last season at number 2 sa botohan para sa 6 man of the year.
Based sa mga report ngayon, sinusubukang i-revive ng Detroit ang $42 million na offer kay Beasley dahil ngayon naibigay kay Duncan Robinson nung kasagsagan ng federal case niya. Kaya maghahanap pa talaga ng best possible option si Beasley kasi maliit na lang ang mga natitirang cap space ng mga team. Ang Knicks naman ang isa rin sa mga team na naghahabol sa kanya kaso minimum contract lang ang pwedeng ibigay kay Beasley. Isa pang deal breaker doon kahit na clear na si Beasley sa federal, meron pa kasing pwede mangyari na mag-launch ng investigation ng NBA tungkol sa kanya. Kaya pwedeng barate ng mga team si Beasley or kaya mag-intay muna ang mga teams na maklear talaga siya kahit ng buong NBA bago siya isain ng contract. Nasa free agent list pa rin ang backup point guard na si Landry Shamet. Noong nakarang taon, sinain siya ng Knicks tapos winave din nung magkaroon ng injury, dinala sa G League tapos ibinalik din ng Knicks noong mga December. Last season, nakapaglaro siya ng 50 games. Nasa 5 points, 1 rebound, 1 assist, 46 and 39% shooting. Isa pa rin sa matatag na reliable point guard itong si Landry Shamet. Ang dalawang free agent naman na nauubusan na di umano ng oras ay si Ben Simmons at si Russell Westbrook. Base kasi sa mga insider, hindi sila magugulat na kung si Ben at si Russ ay hindi ma-assign bago mag-umpisa ang season. Si Russell Westbrook kasi may team na may interest sa kanya, yung Sacramento. Kahit yung GM ng Kings, sinabi publicly interesado sila kay Westbrook. Ang nagiging problema lang yung minimum contract. Hindi na kasi katulad noong 2019 or 2020 season. Big deal na kasi sa mga team ngayon ang minimum contract. Katulad kay Westbrook, para ma-assign siya ng Sacramento, kailangan magpakawala ng isang player sa lineup at papalitan ng veteran minimum contract. Hindi naman yung nasa 3 million lang kundi at least 5 million. Mas mataas pa yon sa papakawalan nilang player. Si Ben Simmons naman, merong mga rumors sa kanya pero wala namang team na katulad ng kay Westbrook ang may interest dahil sa flaws na meron siya, yung scoring. Isa pa rin sa best passer, defender at rebounder itong si Ben Simmons. Pero sinasabi nga sa mga report na yon, hindi tatanggap si Ben ng minimum contract. Marami kasi mga player ngayon na mas bata at mas reliable kumpara kay Ben Simmons at Russell Westbrook na maisasay ng mga team sa minimum contract na hindi pa magrereklamo yung player. Si Russell Westbrook kasi nasa retirement phase na. Si Ben Simmons kaagaling lang niya sa minimum contract sa Clippers na hindi na nga siya ni-renew ng team. Ang Clippers pa naman ang nagbibigay ng second chance sa mga player. Isa pa sa nakakaapekto kay Ben Simmons, siya yung player na tinitira dati ng mga analyst na mayroong pinakamataas na kontrata pero hindi naman naglalaro dahil sa injury at sa naging problema rin niya dati sa Philadelphia. Kung ipapasok din si Ben Simmons sa lineup, hindi rin naman siya masasama sa top 8 ng rotation, either bench player lang din, katulad na nangyari sa Clippers.